tatalakay lang natin ito kanina, mga kababayan, yung about nga dun sa neutralize na sinasabi na nitong Sinabato de la Rosa na kung saan inililihis po nila yung totoong meaning nun. Kasi mga kababayan, parang ang pinapalabas nila, ang neutralize mga kababayan, hulihin yung kriminal tapos ikulong at hindi patayin. Pero mga kababayan, ngayon pakinggan natin etong real talk nitong si SP, Sis Escudero dito po kay Duterte. Kasi lantara namang inamin ni Digong na talagang nagpapatumba siya. Mga kababayan, ano po lantaran niyang sinabi na talagang pagka-kriminal yung isang tao, wala siyang pakialam. So ngayon, eto, pakinggan po natin. Kaugnay ng paglalaglag, ang narinig ko kahapong sinabi niya ay ito, I am willing to take full responsibility. Me. Just me. Ang problema ko doon sa pahayag na yon ay ito. Siya yung walang kaso eh. Ama! Lahat ng mga PNP chief na nandun dati at chief of police ng Davao ay walang mga kaso. Kaugnay sa pagpatay. Ang may mga kaso, yung mga pulis na tila nakapikit at nakapiring yung mga mata o nakatakip yung mga tengang sumunod at ginawa yung akalain nilang dapat gawin. Ayan kasi mga kababayan, yan ang sinasabi natin kanina sa inyo. Ang isa sa mga biktima din dyan, mga kababayan, yung mga kababayang pulis natin na nakasuhan, na-dismiss sa trabaho dahil sumunod lamang po sa order at utos ng mga nakatataas sa kanila. So sina Duterte, malaya yan. Mga kababayan, sina Bato de la Rosa, ngayon mga walang kaso yung mga yan. Wala pa. Yung mga pulis na natanggal sa serbisyo, na wala ng trabaho, nakulong mga kababayan, yun yung masasabi natin mga biktima kasi kinailangan nilang sumunod sa maling utos mga kababayan para lang para ma-survive yung kanilang trabaho. Kaya ang biktima rin kasi nung panahon ng war on drugs ng Duterte administration, biktima rin yung ating mga kapulisan. Ano po, dapat nga kung tutuusin, ang pinagbabayad dyan yung sina Duterte, yung sina Bato de la Rosa. Kasi kung hindi dahil sa mga yan, hindi gagawa ng masama yung ibang mga kapulisan natin na natanggal sa serbisyo, na dismiss at nakasuhan. Yan po kasi ang pinakakawawa dyan. Sila ang tinamaan at ngayon itinatanggihan ni Duterte. Katulad ni Nagarma, mga kababayan, at katulad nung iba pa ni Padilla. Diba kaya kung titingnan natin mga kababayan, ngayong itinatanggi na Duterte, yung ugnayan nila doon sa mga opisyalis na inutusan nila mga kababayan, pinabayaan na nila yon. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sila ang may kaso. Sila ang na-dismiss sa serbisyo. Sila yung nakakulong ngayon. So, ang tanong ko, paano mo i-operationalize yun na ako lang? So, siguro, paraan ito ni Pangulong Duterte para i-operationalize yun. Kaya siguro matapang niyang hinaharap, sinasagot at inaamin ng mga bagay na yan. Dahil sa tinagal-tagal ng panahon, 6 na taon ang kanyang termino, dalawat kalahating taon na ang lumilipas, sila sa taas ang walang kaso. Tama! Bakit nga ba? Lahat ng nasa baba ang may kaso. Sir, bakit nga? Kasi mga kababayan, yun talaga ang tinamaan. Yung mga kababayan nating pulis na nasa baba at yung mga nag-utos sa kanila na nasa sa taas, yun po yung absuelto at mga walang kaso ngayon. Kaya nga kung tutuusin mga kababayan, hindi naman basta kikitil ng buhay yung ating mga kapulisan nung panahon ng Duterte administration kung wala namang utos galing sa taas. Ano po, kung hindi nagpatupad etong si Duterte ng palpak na war on drugs. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ba ganun? Tinanong yan ni Senator Jinggoy kay Senator De Lima, hindi ba? Na sa palagay ko, hindi niya nasagot ng diretso kahapon. Wala daw gusto mag-testify, sir. Oo, pero tandaan mo, lumabas na si Matobato at si Las Cañas more than 3-4 years ago. Yes. Wala pa rin nagsampa ng kaso. Kaya nga. So bakit nga ba? Time kasi ni Duterte pa yun, sir. 2 kalahating taon na lumilipas, natapos na yung time niya eh. Hindi para sa akin na sagutin yon o maghaka-haka dahil hindi naman bahagi ng trabaho ko yun. Pero ang sinasabi ko, siguro, kaya malakas ang loob niya kahapon, ay dahil nga gusto niyang akuin na yung responsibilidad dahil sa hinaba-haba ng panahon, ang nagbabayad, ang nakakulong, ang tinanggal sa serbisyo, ay yung mabababang pulis at hindi yung mga nasa taas, nag-utos man o hindi. Pero sir, it wouldn't change the fact na nakakulong lang ay mga
Kaya nga ang tanong ko, paano niya i-operationalize yung sinabi niya na ako na lang, I take full responsibility. Ano ang proseso nun at paano yan mararamdaman ng mga tinanggal at nakakulong ng mga pulis ngayon? Kasi mga kababayan, nung sinabi ni Digong kahapon yon sa hearing, ano po, nung nakaraang araw sa Senate hearing, yung sinabi niyang ako na lang. Ibig sabihin, sasagutin niya lahat ng responsibilidad. Ang tingin ko doon mga kababayan, drama lang ni Duterte yon para makakuha ng simpatya sa mga kababayang Pilipino po natin. Kasi nga, ang tanong kasi dyan, paano niya i-operalize yung sinasabi niyang yon mga kababayan? Ganong nakasuhan na at nagbabayad yung mga kababayan nating pulis na talagang hindi namang ginusto na maging kasangkot ng war on drugs mga kababayan dahil nga lang sa trabaho. Ano po at utos galing sa taas yung sinusunod nila. Kaya nga kung tutusin mga kababayan, dapat ang unang pinagbabayad dyan, ano po at una dapat napaparusahan dyan, yung mga nasa sa taas na nag-utos na gumawa ng mali yung ating mga kapulisan at magamit sa madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato ng Duterte administration. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Na ayon sa kanila, ginagawa naman nila yung kanilang tungkulin. Hindi ba? So sir, with all the admission of the former president, dapat bang kumilos ang Department of Justice? Kasi sabi nga ni Presidente, former President Duterte, he's wondering bakit hanggang ngayon hindi siya kinakasuhan, matagal na daw siyang pumapatay. Again, nais kong basahin ang transcript mamayang hapon at kayo din. Magandang mabasa yung transcript. Nang walang emosyon, walang damdamin, wala kang mukhang nakikita, binabasa mo lang. Magandang makita yung mga pag-amin na ginawa niya doon upang matimbang ng buo at kompleto. Malamang, gagawin namin public itong transcript na ito. Pagbibigay alam namin sa media, sa inyo, o sino mang ahensya ng gobyerno magnanais kumuha nitong sinumpaang salaysay hindi lamang niya, pero nung iba ding mga testigo na nagsalita kahapon. Kita niyo mga kababayan ha, kahit pala si Senate President Chis Escudero napansin yon. Ano po, kasi kanina pinag-uusapan lang natin to mga kababayan. Yung neutralized na sinasabi ni Bato de la Rosa na mga kababayan na mag-surrender yung kriminal tapos ipasok sa kulungan mga kababayan, yun po ay paglihis na nila. Pero ang totoong pagkakaintindi ng mga kababayang mabababa nating pulis, mabababa yung ranggo na sumusunod sa trabaho, ay yung pag-neutralize nung panahon ng Duterte administration, dead or alive. Mga kababayan, yun nga yung sinasabi ni Congressman Busita, mga kababayan, na nung pinasuko niya, yung 20 na nasa list, nung pinasuko niya at walang nangyaring masama, naging mapayapa, ano nangyari sa kanya? Natanggal sa serbisyo. So paano na lamang kaya mga kababayan, kung yung mga kababayan nating pulis na mabababa ang ranggo, ganun din pala yung nangyari sa kanila, katulad na nangyari kay Congressman Busita. So gagawa't gagawa nga sila mga kababayan ng hindi maganda, lalo na dun sa mga drug alleged na mga kriminal mga kababayan or mga tao na nai-relate or nai-indicate sa ipinagbabawal na bato, gagawa talaga sila ng masama doon. Papatayin at papatayin talaga nila yon. Kung ang mangyayari sa kanila katulad ng senaryo na nangyari kay Congressman Busita. Kung pasusukuin nila yung tao na nare-relate sa ipinagbabawal na bato, matatanggal naman sila sa serbisyo. Kung papatay naman nila, may matatanggap pa sila di umano na reward money. So kaya kung titingnan natin mga kababayan, walang pagpipilian ang ating mga kapulisan kung hindi gumawa ng masama nung panahon ng Duterte administration. Ang problema nga lang mga kababayan, ngayon nila pinagbabayaran. Kasi nga, hindi naman sila sinalo ni Duterte nung panahon na si Duterte pa mga kababayan ay nasa posisyon hanggang sa nawala na sa posisyon bilang Pangulo ng ating bansa. Ano po kaya kung titingnan natin ang nagdudusa at naghihirap at nagbabayad at nawala ng trabaho, yung iba mga kababayang pulis natin na sumunod lang naman sa utos mga kababayan nang nakatataas sa kanila. Ano po kaya kung titingnan natin yung sinasabi ni Duterte na sasaluhin niya lahat, para sa akin mga kababayan, pasensya na sa mga didishit ang tingin ko talaga doon, drama lang ni Duterte yon. Ano po, para ano? Para makakuha ng simpatsya at makita ng mga tao na kunyari may malasakit sa ating mga kapulisan. So maliwanag naman mga kababayan na mismong napansin din
ni Senator Chis Escudero yung senaryong yon.